Topic po natin ngayon as ang baga natin, di ba? Gusto natin lumakas ang baga, iwas sa ubo, gamutan sa pulmonya. Mamaya magbibigay din tayo ng tips tungkol sa pulmonya. So alam ko yung baga, pinaka-problema natin dito sa Pilipinas. Maraming inuubo, laging may plema. Bakit? Dami tayong pollution dito Di ba? Pollution, usok, sigarilyo, kulang sa masustansyang pagkain, kaya humihina ang baga. Isa pa, maraming tuberculosis sa Pilipinas, maraming may TB, nakakasira din ng baga. So meron tayo 10 tips, simpleng paraan para lumakas ang baga. Okay? Number 1, kung ano man yung sakit nyo sa baga, itry nyo ang diaphragmatic breathing. Ano yung diaphragmatic breathing? Ito yung parang abdominal breathing. Yung iba kasi, pag humihinga, ganito. Ganito sila huminga, di ba? Ginagamit nila yung dibdib nila, yung chest. Actually, mali yan. Kung gusto mo mas maraming oxygen, makuha yung katawan, mas maraming oxygen, dapat isang kamay, lalagay mo sa tiyan mo, lalagay mo dyan sa tiyan mo. Pag hinga mo, dapat lalaki ang tiyan. Hinga, palakihin ang tiyan. Yan, palaki ang tiyan, tapos exhale. Hinga, dapat lumalaki ang tiyan. Bakit pinapalaki ang tiyan? Ibig sabihin ng pagpapalaki ng tiyan, yung diaphragm natin bumababa. So, merong muscle dyan, banda rito sa ilalim. So, pag hinga mo, ginamit mo yung diaphragm ang bababa, magko-contract, lumalaki ang tiyan. Mas maraming oxygen makukuha yung katawan. Mas maraming oxygen. Okay? So, yan ang ginagawa. Tapos, sa pag-inhale, mas maganda pa, ilong ang gagamitin. Pigil, mga 4-5 seconds, exhale. Bakit mas maganda ilong? Pag ilong kasi, meron pa yung extra na nitrous oxide. Merong nitrous oxide pumupunta sa baga natin, mas gumaganda rin yung daloy ng oxygen. So, yan ang first technique. Try nyo, yung tiyan ang lalaki. Mas nakakahinga kayo. Number 2, pwede to sa mga may sira na ang baga, mga emphysema, mga malalala. Pursed lip breathing. Anong pursed lip breathing? Parang purse, nakagano, naka-purse. Ito, makikita nyo yung mga taong may emphysema, ganito sila huminga. Bakit sila nakaganon? Kasi kailangan nila yon para mabuhay. Bakit? Ganito ang secret ng pursed lip breathing. Pag hinga mo, ilong pa rin. Pigil muna. Pigil mga 4 seconds para mag-exchange. Bago, pag exhale, wag ganito. Wag, hindi pwede ganon. Kasi pag hinga mo, biglang nilabas mo lahat, yung mga lungs natin, yung mga alveoli, biglang magko-collapse. Di ba, nakabuka yung mga lungs natin, ini-expand mo Tapos, in-exhale mo bigla magsasara yung mga airways natin sa baga. Pag nagsara yung airways natin, wala nang oxygen ulit. Hindi na papasok yung oxygen, hindi nalalabas yung carbon dioxide. Kaya ang turo ng pulmonologist, ito rin ginagawa ng pasyente, lalo na yung mga emphysema, sira na yung mga alveoli, paghinga, ilong, pigil, pag-exhale, dahan-dahan. Para dahan-dahan yung pag-close. Mas matagal open yung lungs natin, mas maraming oxygen makukuha yung katawan. Mas marami kayo. Gaganda yung oxygen saturation nyo. Yan ang secret. Pursed lip breathing. Automatic na yan sa ibang tao. Tapos, syempre, kung meron kayong pulmonya, sakit sa baga, o talagang dati, yung mga COVID na delikado, na hospital, na ICU, na ventilator, ito lang ang technique nila Deep breathing. Yung tinuro ko, diba, diaphragmatic breathing, sa tiyan, pursed lip. Pero yung paghinga nyo, pilitin nyo yung talagang hingang-hinga. Talagang i-expand mo, baga sa lobo, ilolobo mo yung baga. Ganito, hinga ulit sa ilong. Pigil. I-try mo expand talaga. Mga 2 minutes lang. 2 minutes to 5 minutes. Hindi ko sinabi humingang ganito. Ito yung maling hinga. Mali yung hinga. Hinga malalim, exhale.
Hinga malalim, exhale. Ganyan kabilis, bawal yon. Hinga malalim, exhale. Hindi pwede ganyan kabilis, mahihilo kayo niyan. Pag yung sobrang bilis na gano'n, inhale, inhale, mali yun. Pang panic attack yon, pang anxiety attack, babagsak yung oxygen, hindi maganda, babagsak yung carbon dioxide mo. So, hindi pwede mabilis, dapat mabagal. Ayan, hinga malalim, pigil 7 seconds kung kaya. Kung ilang kaya mo. Kung 5 lang, tapos exhale matagal. Kung kaya mo 8 seconds, mas maganda. So, sa 1 minuto, konti lang hinga mo. Tapos pahinga mo na. Tapos hinga ulit. Pigil, exhale. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Mas dahan-dahan, mas maganda. I-try mo lahat to. Diaphragmatic breathing, pursed lip breathing, tsaka yung deep breathing. Number 4, pag healthy ka, habang healthy ka, maganda naglalakad-lakad ka rin. Kasi naglalakad-lakad, exercise din yun eh. May tulong din yun, pampalakas ng baga. Isa pa, dapat yung hangin sa bahay mo. Kung nasa probinsya, maganda hangin. Kung nasa Maynila, maganda sa mall, may aircon eh. Kung may aircon kayo, mas maganda sana. Kaya lang, mas gusto ng bagay, medyo malamig eh. Ideal temperature, mga 25 degrees. Pero kung walang pera pag aircon, electric fan, pwede na rin. Actually, iba sabi, pag tinapat electric fan, may tulong konti. Oo. Baka psychological, baka tunay, pero may tulong konti. Huwag ka lang maalikabukan, ha? Okay? Number 5, syempre, stop smoking. Pati yung mga nagsisiga, yung may naninigarilyo sa tabi, may nagsisiga, bawal yun sa'yo. Kung may sira na baga, may plema ka, mapapansin mo yan, ha? Maganda mag-exercise sa labas. Pero ako, pa naglakad ako sa labas, dito sa Maynila, tapos ang usok-usok, lalo ngayon, sobrang usok ngayong araw, kinabukasan may plema ako. May konting dilaw. Bakit? Nalanghap mo yung mga dumi-dumi, yung mga particle eh. So nalanghap mo, next day, pag ubo mo, may plema ka. Diba? Kasi nga, pollution. Pollution ng kalaban natin dito eh. Kaya nga, yung iba, meron pang mga filter. Yung aircon, may tulong din, may filter siya. O sa bahay, gawin mo medyo mas sarado. May screen ka kung maraming alikabok. Tapos meron kang mga halaman, pwede sa labas. Pero sa labas lang yung halaman. Kasi baka mag-pollen allergy. Yung iba na allergy din sa pollen. Isa pang napakahalaga sa deep breathing, posture. Dapat upright. Mas upright, mas tama. Pag tayo, upright, diretso. Nakita nyo yung mga ibang matatanda, nakukuba. Pag nakuba, umaano rin yung lungs eh. Lumiliit din yung lungs. Lumiliit din siya. Kaya upright. Yung mga malalala na may emphysema, ang upo nila ganito eh. Nakatukod pa sila. Minsan buong gabi, nakaganyan sila eh. Diba? Kasi nga hindi sila makahiga eh. Hirap sila eh. Pag higa, hirap sila. So, minsan parang ganyan pa sila, nakatukod pa sila. Para sila nakatripod, nakatukod. Tapos nakataas yung tapos hinga sila ng hinga. Kasi nga pinipilit habulin yung oxygen. Pero itong mga techniques, habang bata pa, ayusin natin sigarilyo, tigil. Tapos yung mga healthy foods na tinuturo ko sa inyo, maganda sa baga. Number 6, posture. Number 7, kailangan maraming tubig iniinom. Maraming tubig, mga 8 glasses of fluid or water in a day. Bakit maraming tubig? Para yung plema mo malabnaw, 'di ba? Para medyo moist yung baga, 'di ba? 'Di ba parang yung mga filter natin, kailangan may tubig 'yan, 'di ba? Para mas malinis. Kailangan may tubig kundi madi-dehydrate ka. Number 8, iwas sa air pollution natin, 'di ba? Tapos yung iba, number 9 and 10, ang tips ko, yung doktor minsan meron silang mga nire-reseta, yung mga parang aparato na may mga bola-bola. Wala ako dito, yung 3 bola, yung pinipilit mo i-blow para tumaas yung bola. Pero kung wala ka niyan, kumuha na lang kayo ng straw. Isang straw, tsaka isang baso na may tubig, i-blow mo lang ng i-blow yung straw. Parang bata ka naglalaro. Hinihipan mo yung tubig, makikita mo nagbabubbles. Bakit? Para exercise sa baga. Okay? So ito yung mga techniques natin.
para lumakas yung baga, tubig. Tapos meron pa tayong mga chest clapping. Yan, chest clapping. Ako, nung may pulmonya ako noon, chest clapping. Nandito yung baga eh. Gano'ng kalakas ang chest clapping, di ba? Pag ganito, mahina. Baliwala. Kasi yung plema nakadikit eh. Gusto mo matanggal yung plema, dapat medyo ganyan. Medyo malakas na yun. Malakas yan. Oh. Ako, mamaya maubo na tayo. Malakas yan. Dito sa harap, pati sa likod. Hanggang dito lang. Okay? Tapos nakaganyan. Cup eh. Huwag naman gano'n. Pag gano'n, sampal eh. Sampal yun. Magagalit na yung tao. So, ganito, cup. Cup mo siya. So, pag ginanyan yung plema, minsan hihiga ka tabingi, kaliwa, higa ka ng kanan. Tapos pag upo mo, madadahak mo. Anong position pinakamaganda magdahak ng plema? Ang best position magdahak, dapat nakaupo. Nakaupo, doon ka makadahak. Tapos yung dahak, medyo hindi pwede yung ubo, isang ubong malakas. 'Di ba? Minsan yung malakas, baka mamaya may pumutok pa diyan eh, 'di ba? Malus-lus pa tayo. So, pag ubo dapat half puff technique. Ano yung half puff technique? Yung tatlong ubo na mga moderate. Ganun, parang ganun. Para tuloy-tuloy lalabas siya. Paglabas niya. Ganun ginagawa. Clapping, labas plema. Tapos yung iba, naliligo, mainit, may steam, pwede. Gusto mo magsuob, okay rin naman yung suob, huwag ka lang mapapasok. Gusto mo mag-nebulizer, nebulizer ng tubig lang, NSS na nabibili, okay din yan, nakakatulong. Pero parang ano lang yun eh, parang sauna o steam inhalation. Parang suob din yun, wala namang masama doon, hindi bawal. Parang tubig din yan, uminom ka, kumuha ka ng chamomile tea o hot water na lang, hot water. May steam, di ba? May sabaw. Amoy-amoyin mo. Pwede na yun. Pampainit. Pampainit yun eh. Para mabasa dito. Pag nabasa siya, yung plema mo magiging mas malabnaw, malalabas mo. Okay? Yan ang mga techniques para gumaling. Ngayon, kung meron kang talagang pulmonya, eh, ibang usapan yon, di ba? Ang pulmonya, lipat tayo sa topic, kasi pulmonya, hindi makukuha ng ubo-ubo lang, ganyan. Pwede, makukuha, pero ang pulmonya, baka kailangan ng antibiotic o antiviral o iba. Kung mapapansin nyo, pag may edad na nagkakasakit o biglang nabalitaan natin na pumanaw yung isang kakilala natin o kamag-anak, ang ending lagi ng tao, lagi may pulmonya sa dulo. Minsan, na heart attack muna, na stroke, na operahan, na ospital. Gagaling na sana, pero na pulmonya. Pag na pulmonya, lalo na pag may edad, minsan nagtutuloy-tuloy. Bakit? Pag may edad na kasi, mahina na immune system. Kaya itong mga tips ko sa inyo, mabilis na tamaan ng sakit. Marami ng mga sakit pag senior, may diabetes, COPD, may sira ang baga, kaya mabilis na tamaan ng pulmonya. Meron din tinatawag na hospital-acquired pneumonia, delikado yon. Kaya yung mga doktor, ayaw nga nila mag-stay masyado matagal sa ospital kasi yung mga bakterya at mikrobyo sa ospital mas matindi. Pag sa ospital ka nahawa ng pulmonya, pwedeng deadly na makukuha mo. Pero pag dito sa bahay lang, mas okay. Pero minsan wala kang choice eh. Kailangan dalhin sa ospital eh. Tapos pag tumatanda, hirap na umubo, nasasamid, pagkain, hindi maganda paglunok, yung baga, mahina na, yung puso, mahina na, kaya mas nagkakasakit ang matanda sa pulmonya. Okay? Maraming cause ang pneumonia, bacterial, viral, fungal pneumonia. Meron din tinatawag na aspiration pneumonia. Ito very important. Nanay ko nagka-aspiration pneumonia. Yung mga na-stroke o yung mga bedridden, huwag niyong papainumin o papakainin ng nakahiga. O kahit ganyang higa lang na 45 degrees, hindi pwede. Ang inom at kain ng medyo bedridden at matanda, dapat upo. Upo siya. Tapos yung pag-inom niya,
Hindi maganda pala sa kanila yung mga tubig lang. Ayaw nila ang tubig lang. O yung sabaw na malabnaw, dapat sa kanila malapot. Lagyan nyo na lang gawgaw. O sabaw nyo, let's say corn soup o egg soup, lagyan nyo konting gawgaw. Kasi mas malapot ang sabaw, mas malulunok niya maganda, didikit dito malulunok. Hindi pupunta sa baga. Pero kung masyado malabnaw, like tubig or clear soup, papasok sa baga. Pag ang pagkain o tubig o sabaw pumasok sa baga, nako, hindi nila mauubo yan. Aspiration pneumonia, delikado tayo dun. Biro mo, 2 daanan dito. Isang daanan sa hinga, oxygen, isang daanan pagkain. So, pag bigay ka ng pagkain, inaantok yung pasyente, pinasok mo dito, pumunta sa baga, na-choke. Pwede pa mamatay pasyente. Kaya ingat sa aspiration pneumonia. Kailangan upo, tapos alam ng pasyente, dahan-dahan yung paglunok. Sintomas ng pulmonya, lagnat, ubo, hirap huminga, pag matanda na, medyo confused, mabilis ang heart rate, walang gana kumain. Paano malalaman? Papa-x-ray lang. Sa x-ray makikita, o sa sputum, makikita yung sa plema, o sa blood test, makikita may sign ng infection, at yung pulse oximeter natin, di ba maganda yon na nauso pulse oximeter, di ba? Dapat mga 94%, o pag matanda, 93-94%. Kasi pag bumaba yon, delikado. Kaya itong mga tekniko, mga deep breathing, ha? Ang madalas tinatamaan ng pulmonya, sobrang bata, less than 2 years old, at matatanda. Mga mahihina immune system, mga maraming sakit, yung mga naninigarilyo, umiinom ng alak, mas tinatamaan. Sobrang stress. Kung sama-sama kayo sa bahay, tabi-tabi. Diba, minsan isang bahay, baka 8 tao nakatira, tabi-tabi, hawa-hawa. Bagong sakit, bagong galing ospital, exposure sa air pollution, second-hand smoke, mas mahina. Yung dati nang may tama ang baga, may TB, may COPD, yan, mas mabilis tamaan. Ang gamutan, depende sa lala. Pag hindi malala, pwedeng sa bahay lang. Oo, pag hindi malala, pwedeng antibiotics lang sa bahay. Pero kung matanda na, tapos medyo hirap huminga, may hingal, tapos pag x-ray, medyo marami ang plema, marami ang pulmonya, minsan ina-admit. So, antibiotics kung bacterial, pag viral, may antiviral, pag fungal, may antifungal, minsan nilalagyan ng oxygen para habang mahina pa, di ba? Paano makakaiwas? Di ba? Turo natin, hugas kamay, mask, di ba? Sino nagmamask? Yung mga mahina ang katawan, mga senior, mga may sakit, mga may kidney problem, o yung iba may nagdadialysis, kailangan nakamask lagi. Okay, dapat malinis. Tapos may bakuna. May bakuna para sa pulmonya. Hindi 100% tulong to. Siguro makakatulong konti, mas hindi malala. Pero may tulong. May pneumonia vaccine, may influenza vaccine, may flu vaccine yearly, and may pneumonia vaccine. Tanong nyo lang sa doktor nyo. Okay? So, ito pa yung mga tips natin. Pwede mga nebulizer, pain relief, cough management. Yan. So, sa mga gamot, actually, may mga gamot sa ubo, pero yung doktor nila magbibigay, actually, tubig lang eh. Basta tubig, steam, pwede na yan. Pag sa lagnat, paracetamol, makukuha na yan. Tapos pahinga. Pahinga lang, bahay lang, rest lang, hanggang unti-unti makalaban yung katawan natin. Sana po nakatulong itong video natin. Mga simpleng tips para lumakas ang baga. Share po natin sa ating kaibigan. God bless po. Salamat sa lahat na ng comment.